Magandang gabi po, Boss J. Sa lahat ng mga solid na listeners ng Isip na Ligaw Horror. Tawagan mo na lang ako Lando, taga Negros. Ulila na ako sa magulang at ako na lang ang nagpalaki sa dalawa kong nakababatang kapatid. Bata pa sila, 12 anyos at 8. Kahit anong trabaho, pinapasok ko. Kargador, tagabuhat ng gulay, minsan construction, kahit ano basta makaraos lang. Matagal ako naging kargador sa palengke. Mabigat ang trabaho, pero tiniis ko alang-alang sa mga kapatid ko. Isang araw, habang nagtutulak ako ng banyera ng isda, narinig ko ang dalawang tinderong nag-uusap. Oy, naghahanap daw ulit ng hardinero sa Hacienda Martinez ha? Saan? Sa Libleb? Bakit ba lagi nagpapalit doon? Hindi ba't ang gaganda ng halaman nila? Ewan. Basta malaki raw ang bayad. Pero nakapagtataka, parang walang nagtatakal dun. Doon ako napatigil, Boss J. May alam ako sa halaman dahil hardinero ang tatay ko dati bago siya pumanaw. Sa isip-isip ko, baka ito na ang pagkakataon para maski papano ay makaluwag-luwag kami at makaraos. Kaya kinapalang kumukha ako at nagtanong sa kanila. Mawalang galang na po. Paano po makapasok kung gusto kong mag-apply dun? Saan iho? Doon po sa mansyon, yung nangangailangan daw po ng hardinero. Sa terminal lang, boss. Bababa ka sa huling barangay bago magbundok. Doon ka na lang magtanong iho kung saan ang daan papasok. Hindi na ako nagdalawang isip, Boss J. Buo ng loob ko na pumasok bilang hardinero. Pero dumating din ang araw na kailangan kong gumawa ng desisyon maski mabigat sa dibdib ko. Nang marinig ko sa palengke na naghahanap daw ng bagong hardinero sa Hacienda Martinez, alam kong ito na ang pagkakataon. Pero hindi ganun kadali ang magtrabaho sa malayo. Pero kailangan naming mabuhay, Boss J. Bago ko umalis, dinala ko muna ang mga kapatid ko sa tiyahin kong si Aling Pasing. At doon sila muna pansamantalang maninirahan. Sigurado ka ba, Lando? Kaya mo bang iwan ng mga bata? Ang layo ng pupuntahan mo, iho. Opo, tiya. Pero kailangan ko pong subukan. Malaki raw ang bayad. Kung tatagal ako doon, baka makapag-ipon tayo ng pang-aral nila maski papano. Babalik na lang po ako agad kapag may naipundar na. Hingatan mo ang sarili mo. Hindi basta hacienda ang pupuntahan mo. Maraming kwento na. Hindi na niya tinuloy, Boss J. Pero ramdam ko ang pag-aalinlangan niya. Pero hindi ko na inisip ang takot ng panahon na yon. Ang nasa isip ko lang ay ang kinabukasan ng mga kapatid ko. Kinabukasan, bitbit ang maliit kong bag, sumakay ako ng bus gamit ang naipong kong pamasahe. Habang umaandar, pinagmasdan ko ang mga tanawin, mga palayan, tubuhan, saka mga punong tila matagal na nakatayo. Habang papalayo kami, pakiramdam ko yung naiwan ko na ang mundong pamilyar sa akin. Pagdating ko sa huling barangay, bumaba ako. Tinangka kong kumuha ng tricycle para hindi na maglakad pero... Manong, hanggang Hacienda Martinez po ba kayo? Ay naku, iyo, di kami mapasok doon. Nung ka na lang siguro sa dulo ng kalsada bumaba. Tapos lalakad ka ng medyo malayo. Pero tingin ko kaya mo pa naman. Bata ka pa eh. Wala akong nagawa kundi maglakad ng malayo. Mainit ang araw, mabigat ang bag, pero tiniis ko, Boss J. Ang daan ay makipot at walang tao. Panay matataas na tubo at punang nakayuko sa daraanan. Paminsan-minsan, nahuni ng uwak o aso na tumatahol mula sa malayo. Pero habang tumatagal, parang palalim ng palalim ang katahimikan. Pagkaraan ng halos 1 oras, tumambad sa akin ang isang malaking gate na yari sa bakal. At sa ibabaw nito, ang nakasulat, Hacienda Martinez. Sa loob,
Tanaw ko na agad ang mansyon. Boss Jay, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan. Napakalaki. Parang lumang kastilang bahay na tinayo sa gitna ng liblib na lupa. Mapuputi ang pader, mataas ang haligi, at may malalaking mga bintana na nakabukas lahat. Pero wala nakasilip. May beranda sa harap at mga hagdang marmol na diretso sa pintuan. Sa paligid, makikita mo ang hardin. Ang gaganda ng bulaklak, balitingkad ang kulay, pero parang may kakaiba. Parang masyadong perpekto. Parang walang dahong nalalanta. Sa sobrang linis at ayos, medyo nakaramdam ako ng kaba. Paglapit ko, bumukas ang gate na para bang hinihintay ako. Doon unang lumabas ang matandang lalaki, nakabarong, maputi ang buhok, at tuwid ang tindig. Siya si Don Ernesto Martinez. Anong sadya mo, iyo? Magandang hapon po. Nabalitaan ko po na naghahanap daw po kayo ng bagong hardinero. Nagbabakasakali lang po. Aba, tama-tama pala dating mo. Ako si Don Ernesto Martinez. Ako ang may-ari ng lahat na nakikita mo dito. Ano nga pala ang pangalan mo, iyo? Ako po si Lando, Don Ernesto. Gusto ko po sana magtrabaho dito. Lumaki po akong maalam sa paghahalaman dahil dati pong hardinero ang tatay ko bago po siya pumanaw. Ayos. Kung masipag ka, tanggap ka na. At sigurado magtatagal ka rito. Halika, ipapakita ko sa iyo ang hardin. Sumunod ako sa kanya. Habang papalapit kami sa mismong pintuan ng mansyon, lalo kong naramdaman ang bigat ng hangin. Ang laki ng bahay, pero kakaibang katahimikan. Para bang bawat pader at bintana ay nakamasid sa akin. At sa isip ko, Boss Jay, napatanong ako, bakit nga ba walang nagtatagal na hardinero dito kung ganito kaganda at kayaman ng lugar? Paglapit namin sa pintuan, binuksan ni Don Ernesto ang malaking pinto ng mansyon. Boss Jay, hindi ko maipaliwanag. Sa labas, maliwanag at mainit ang araw. Pero pagpasok ko sa loob, malamig at mabigat ang hangin. Napakalaki ng loob. Malawak ang sahig na gawa sa marmol. May mga lumang painting sa dingding. Panilarawan ng mga matatandang lalaki at babae na tila malalamig ang tingin. Sa itaas, may hagdang kahoy na diretso sa second floor. Tahimik, maliban sa mahinang tunog ng lumang orasan sa gilid. Sa dulo ng hagdan, may babae nakatayo. Mistisa at maputi ang kutis. Payat at nakasuot ng mahabang gown. Halatang mayaman. Maripis ang buhok at halatang marupok na ang katawan pero matalim ang mga mata. Siya si Doña Carmen. Ito ba ang bagong hardinero, Ernesto? Oo, siya si Lando. Bata pa at mukhang malakas ang katawan. Iho, ito ang aking asawa, si Carmen. Magandang hapon, Iho. Maraming halaman ang naghihintay sa'yo. Sana marunong ka ring makiramdam. Opo, Doña Carmen. Pinagagala ko po kayo makilala. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para magampanan ang trabaho ko. Boss Jay, hindi ko naintindihan kung bakit pero parang may bigat ang sinabi niya. Makiramdam. Naguluhan ako pero hindi ko na lang pinahalata ang kaba ko. Maya-maya, lumapat ang isang dalagang may bitbit ng tray ng juice. Maamo ang muka. Simple lang ang ayos. Si Myla, katulong ng pamilya. Bago pa man magsalita, nagtama na ang mga mata namin. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko agad ang kabaitan at lungkot sa tingin niya. Magandang hapon po. Kayo po siguro si Lando.
Eto po, magpalamig muna kayo. Salamat po. Ikaw nga pala si... Myla po, katulong dito sa bahay. Myla, ipakita mo sa kanya ang hardin bukas ng umaga ha. Ngayon, pagpahingahin mo muna siya sa kwarto niya, doon sa silid ng mga trabahador. Opo, Don Ernesto. Habang binababa kong baso, napansin ko ang kamay ni Myla. Parang ang daming gasgas at galos. Tila ba may mga trabaho siyang hindi pangkaraniwan. At nang sumulyap ako sa kanya, mabilis niyang iniwas ang tingin at parang ayaw niyang mapansin ko. Dinala ko ni Myla palabas ng malawak na sala. Habang naglalakad kami sa pasilyo, hindi ko maiwasang tanungin siya. Myla, matagal ka na ba nagkatrabaho dito? Opo, ilang taon na rin. Pero wala akong masyadong masasabi. Bakit parang may kaba sa tono mo? Lando, makinig ka. Gawin mo lang ang trabaho mo. Sundin mo ang mga utos nila at huwag kang masyadong maghusisa. Natigilan ako. Simple lang ang pagkakasabi niya pero parang may bigat na babala sa boses niya. Paglabas namin, nasilayan ko muli ang hardin. Ang ganda talaga. Punong-puno ng makukulay na halaman at bulaklak. Pero habang nakatayo ako ron, may iba akong naramdaman. Para bang yung lupa mismo ang may buhay. At sa isip ko, Boss J, may bumulong. Bakit nga ba walang nagtatagal na hardinero dito kung ganito kaganda ang lahat? Kinabukasan, sinimulan ko ng trabaho. Sa unang tingin, Boss J, para lang akong bumalik sa kabataan ko kasama ang tatay ko. Nagdidilig, nagbubunot ng damo, lipat ng paso, linis ng mga kanal. Pero habang tumatagal, may mga bagay ako napapansin na hindi ko maipaliwanag. Una, masyadong luntian at makulay ang lahat. Hindi ko nakikitang nalalanta ang mga dahon o natutuyo ang bulaklak. Kahit halata namang ilang taon na ang tanim. Ang lupa, kakaiba rin. Masyadong itim, para bang laging alaga sa bagong abono. Habang nagbubungkal ako ng isang bahagi, may tinamaan ang pala ko na parang matigas. Akala ko bato. Pinagpatuloy ko. Pero biglang lumitaw ang maliliit na piraso na parang buto. Mapuputi, pino, parang abo na naghalo sa lupa. Napatigil ako. Pumikit ako saglit at bumulong. Baka naman buto ng hayop lang to. Pero bakit ganun karami? At bakit may halong kakaibang amoy? Maya-maya, dumating si Myla. Dala ang pitsyel ng malamig na tubig. Lando, inom ka muna. Mainit ang araw. Salamat Myla. Matanong ko lang, bakit parang ang ganda ng lupa rito? Para bang sobra-sobra ang abono? Lando, mas mabuting huwag ka nang magtanong ng ganyan. Basta gawin mo lang ang inuutos. Pero, hindi ba nakakapagtaka? Walang nagtatagal na hardinero dito, sabi ng mga tao. Ang gaganda ng halaman. Parang may sikreto. Sikreto nga, at huwag mong pilitin na malaman agad. Kasi kapag nalaman mo, baka hindi ka na rin magtagal dito. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung biro o babala. Pero ramdam ko sa boses niya, may bigat. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng mga gamit, nadaanan ko ang isang parte ng hardin na hindi pa naipapakita sa akin. Mas matataas ang mga puno at mas madilim ang paligid. Napansin kong nakaharang doon ang isang lumang paso na puno ng lupa. Nang mapalapit ako, may narinig akong parang mahinang kaluskos mula sa ilalim. Para bang may gumalaw sa mismong lupa.
Mabilis akong umatras bitbit ang lampara. Nilingon ko ang paligid pero walang tao. Pag-uwi ko sa barracks ng tauhan, hindi na ako nakatulog agad. Panay tanong lang ang naiisip ko. Kung ganito kaganda ang hardin, ano kaya nagpapabuhay sa lupa? Isang gabi, Boss J, hindi ako dinalaw agad na antok. Bago matulog, naisip kong silipin pa ang ilang paso sa hardin. Bitbit ko ang lampara, naglakad ako palabas. Habang palapit ako sa gitna ng hardin, may narinig akong mahihinang yabag. Agad kong pinatay ang lampara at nagtago sa lilim ng puno. Doon ko nakita sina Don Ernesto at Doña Carmen. May dala silang supot na kulay itim at may tumuturo dito na parang likido. Naupo sila sa gilid ng hukay na para bang dati nang hinukay. Binuksan ni Don Ernesto ang supot. Boss J, nakita ko nalaglag ang isang braso. Mabalahibo pa, sariwa, at may dugo pa. Si Doña Carmen naman, parang walang nararamdaman. Hinawakan ng dugo at inilagay mismo sa lupa. Magpatuloy kang mabuhay. Palakihin mo ang aming hardin. Dinakpan ko ang bibig ko para hindi ako makasigaw. Hindi ko alam kung tao o hayop ang pinagmulan ng laman. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ito basta normal na abono lang. Agad akong bumalik sa barracks at doon na lang ako nagpanggap na natutulog. Pero hindi ko nakayanan. Kaya kinaumagahan, kinausap ko si Myla. Myla, nakita ko sila kagabi. May dala silang laman. Inilagay nila sa lupa. Lando, hindi mo dapat nakita yon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga nangyayari dito? Mataas na uri ng aswang si Don Ernesto at Doña Carmen. Matagal na ang mga tao na dinadala rito, mga katulong, hardinero, hindi lahat nakakaalis. Ang mga natitira, sila ang pinagmumula ng pataba na nagpapayabong sa lupa. Myla, ibig mo sabihin, mga tao ang hinahalo nila sa hardin? Oo, at baka hindi mo napansin. Pero ang lupa na tinatrabaho mo ngayon, Lando, may mga nauna na roon, mga nawala, mga hindi na nakauwi. Parang umikot ang mundo ko sa narinig ko, Boss J. Napaupo ako. Hindi ko alam kung matatakot ako, masusuka o tatakbo. Pero isang bagay lang ang malinaw. Tama ang naririnig ko tuwing gabi mula sa lupa. Hindi lang kaluskos, hindi lang daga, kundi mga tinig na naiwan sa ilalim. At sa gabing yun, Boss J, nagpasya na ako. Kung hindi ako mag-iingat, ako na ang magiging susunod na pataba sa kanilang hardin. Pagkatapos aminin sa akin ni Myla ang lahat, hindi na ako mapakali. Ang bawat akbang ko sa hardin, para bang may nakatingin. At bawat pagdilig ko sa mga halaman, naisip kong baka ang lupa na dinadaluyan ng tubig ay may laman ng tao. Kinabukasan sa hapunan, naramdaman ko ang pagbabago. Tahimik kaming kumakain, pero napansin ko ang mga mata ni Don Ernesto at Doña Carmen. Nakatuon lang sa akin. Lando, kamusta ang trabaho? May nakita ka bang kakaiba sa hardin? Wala naman po, Don Ernesto. Magaganda po ang mga halaman at malusog ang lupa.
Siguraduhin mong wala kang ginagalaw na hindi dapat. Ang mga bagay dito, iho, may kanya-kanyang lugar. Kinagat ko na lang ang dila ko. Ramdam kong sinusubukan lang nila ako. At sa likod ng mga ngiting yon ni Doña Carmen, para bang naghihinala na sila. Kinabukasan, agad akong kinausap ni Myla habang nagiinis siya ng tubig sa kusina. Lando, napansin na nila. Hindi ka naligtas dito. Kailangan na natin umalis. Pero paano, Myla? Ang taas ng bakod. Wala tayong pera. Tsaka paano tayo makakalabas? Mas mabuti nang sumugal sa dilim kaysa manatili dito. Kung hindi ngayon, baka bukas, ikaw na ang isusunod nila. Hindi ako agad nakasagot. Pero alam ko, tama si Myla. Nakita ko na ang totoo. Hindi na ako pwede magbulag-bulagan. Kinagabihan, pinapunta ako ni Don Ernesto sa isang bahagi ng hardin na hindi ko pa natatrabaho noon. Minahawak niya sa akin ng pala. O Lando, dito ka magukay. Kailangan ng bagong taniman. Don Ernesto, bakit po sa madilim na parte na yun? Hindi po ba mas maganda kung sa malapit sa beranda? Hindi mo kailangan mag-alala, iho. Basta sundin mo na lang. Nagsimula ako magukay. Pero Boss Jay, habang lumalalim ang pagpala ko, may narinig akong mahihinang tinig. Mahihinang parang buntong hininga, tapos marahang katok mula sa ilalim ng lupa. Hindi na ako makatingin kay Don Ernesto. Sa isip ko, baka yun ang huling paghukay na gagawin ko. At nang malalim na ang gabi, muli kami nakita ni Myla sa silid niya. Lando, kailangan na nating tumakas. Hindi na tayo tatagal dito. Kung hindi tayo kikilos, pareho tayong magiging abono ng lupa. Oo, Myla. Bukas ng gabi. Maghanda ka. Hindi ako papayag na dito tayo mabaon. At doon, Boss Jay, nagpasya na ako. Kahit anong mangyari, kailangan makatakas kami ni Myla. Sapagkat kung hindi, kami na ang susunod na magiging pataba ng kanilang hardin. Dumating ang gabing pinag-usapan namin ni Myla. Tahimik akong lumabas ng barracks, bitbit ang maliit kong bag. Sa gilid ng hardin, naghihintay si Myla. Lando, bilisan mo. Pag nakalayo na tayo sa kasada, may mga baryo na ron. Oo, Myla. Basta wag kang lalayo sa akin. Nagmamadali kaming tumakbo palabas ng hardin. Pero bago pa kami makarating sa gate, biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Akala niyo ba makakaalis kayo? Walang umaalis sa hasyenda na hindi nagiging bahagi nito. Napatigil kami. Tumakbo kami papalayo. Pero ang bilis nila nakalapit. Parang hindi na ordinaryong tao ang mga kilos nila. Mabilis, maliksi. At kahit anong galaw namin, naroon agad sila. Nakita ko nakasandal kong pala sa gilid ng hardin. Dinampot ko agad. Nang akmang hahawakan ni Don Ernesto si Myla, inundayan ko siya ng malakas. Walang silbi sa akin ang paglaban, Lando. Duguan ang braso niya, pero nakangisi pa rin. Parang hindi nasaktan. Si Doña Carmen nakataas ang kamay at parang may binubulong sa lupa. Biglang kumilos ang lupa sa paligid namin. Tila may mga ugat na parang gumapang palabas. At ang mga bulaklak, bilang bumuka ng sabay-sabay, para bang humihinga.
Lando, bilis! Bago pa tayo lamunin ng lupa. Hinigpitan ko ang hawak sa pala. Sa lakas ng kaba at desperasyon, buong persa kong hinampas si Don Ernesto sa ulo. Natumba siya at doon ko hinila si Myla palabas ng bakod. Si Doña Carmen sumigaw na parang umalingaw-ngaw sa buong asyenda. Hindi kayo makakalayo. Ang lupa ay sa amin. Buong persa namin tinulak ang gate at tumakbo kami nang hindi lumilingon. Sa likod namin, ramdam kong sumusunod ang malamig na hangin pero hindi ko na inintindi. Nang marating namin ang kalsada, halos pumigay ang tuhod namin at doon lang namin naramdaman na ligtas na kami. Boss J, matagal na mula nung huli ko nakita ang Hacienda Martinez. Hindi ko na muling binalikan ang lugar na yon. Maliban sa isang araw na napadaan ako sa may kalsada malapit doon. Sa gilid, tanaw ko pa rin ang mga bintana ng lumang mansyon. Bakbak na ang mga pintura. Wala na ang mag-asawa, pero ang mga hardin ay nananatiling nuntian kahit wala na nag-aalaga. Pero sa kabila ng lahat ng takot at dilim na naranasan ko noon, may isang bagay na itinuro sa akin ang karanasang yun. Na minsan, kahit sa gitna ng kasamaan, may pag-aasa pa rin maaring tumubo. Nakatakas kami ni Myla at sa paglipas ng panahon, nagsama kami. Nagpakasal kami sa simbahan ng baryo. Simple lang, pero puno yun ng pagmamahalan. Nagkaroon kami ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Si Myla, hanggang ngayon, mabait at matatag na asawa. At ako naman, nagpatuloy sa pagiging hardinero, pero sa ibang paraan. May maliit kaming bakuran, may tanim na gulay, at may ilang mga bulaklak na naibebenta namin. Sapat na po para mabuhay ng payapa. Hindi ko na binanggit sa mga bata ang nakaraan namin. Ayokong marinig nila ang tungkol sa dugo at laman na inihahalo sa lupa. Para sa kanila, ang hardin ay dapat lugar ng buhay at pag-asa, hindi ng kamatayan. Pero tuwing gabi, kapag dumadaan ang hangin at napapatingin ako sa mga halaman, hindi ko maiwasang maalala ang mga tinig sa ilalim ng lupa, ang mga katok, ang mga bulong. At sa puso ko, alam kong habang buhay mananatili ang tanong, ako ba ang nakaligtas o ako lang ang pinatawad ng lupa para maikwento ang lahat? Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko, Boss J. More power sa Isip na Ligaw Horror. God bless. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.